Okay na ba tayo? Amen. So ano ba yung announcement ko? Okay, meron po tayong seminar o klase. Kasi po, pagkatapos na, meron po tayong marami po tayong pag-aaralan. Kailangan po tapusin natin itong patungkol sa Holy Spirit. So mamaya po, huwag po kayong umuwi at isang oras lang naman po yun. Alam niyo, ang Sunday, bigay talaga natin para kay Lord. Amen? Binigyan na po tayo ng 7 days. Yung 7 days na yon, yung 6 na araw para ho sa atin. Yung isang araw, hindi na nga isang araw yun, 2 oras na nga. Sabihin natin 3 oras tayo. Pero mga kapatid, sa Bible nga, sa Book of Acts, every day nagkikipon-kipon sila. So wala ho silang problema. Kaya yung favor ni Lord, tuloy-tuloy sa buhay nila. Amen? Okay, so magbibigay lang po ako ng short word of encouragement. Kung may Bible po kayo, buksan nyo sa 2 Corinthians chapter 8, verse 24. Sabi ng 2 Corinthians 8:24, therefore, show this man the fruit of your love and the reason for our pride in you, so that the churches can see it. Show the fruit of your love. So ang akin pong topic ngayon, show the fruit of your love. Sabihin mga sa katabi mo, show the fruit of your love. Amen ba? Sa Tagalog, ipakita mo ang pruweba o katunayan ng iyong pagmamahal. Sino ang nagsasabing mahal ang Diyos? Amen! Mahal ba natin si Lord? Amen! Mahal po ba natin ang church? Amen! Mahal po ba natin ang kapatiran? Amen! Mahal po ba natin ang Church on the Rock family? Amen! So mga kapatid, show the proof of your love. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, kung babasahin po natin itong context kung bakit sinabi ni Paul sa church ng Corinto na show the proof of your love, ini-encourage po ni Paul ang mga mananampalataya na ipakita nila yung kanilang tunay na pagmamahal na dapat suportahan nila ang church sa Jerusalem. Alam niyo, mga kapatid, kapag naiintindihan mo sa buhay mo kung ano yung ginawa ng Panginoon, yung tinatawag na grace of God, hindi po magiging madamot ang Kristiyano. Amen. Yes, bakit? Kasi naiintindihan mo na lahat pala ng meron ka ay galing sa Panginoon. Amen? Amen. It's only by the grace of God. So kung meron ka ngayong magandang trabaho, by the grace of God. Kung meron kang magandang bahay, by the grace of God. Amen. Meron kang magandang sasakyan, by the grace of God. Amen. Meron kang magandang negosyo, by the grace of God. Amen. Meron kang magandang asawa, by the grace of God. Amen. Meron kang mga mababait na anak, by the grace of God. Amen. So, lahat ho ng meron tayo, kung meron kang talent, ano man ang meron ka mga kapatid, it's only by the grace of God. Amen. Kaya sabi po ni Paul, now I want you, sabi ng verse 1, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Ito po yung context ng binasa ko sa last verse, sa verse 24. Isinend ni Paul si Titus para kolektahin yung kanilang sharing or proof of love na kanilang pag-support sa church sa Jerusalem. So mga kapatid, ang sabi po rito sa chapter 8 verse 1, itong nagawa ng grace ng God in the midst of very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity.
Sa kabila po ng kanilang severe trials. So hindi po basta trials yung pinagdadaanan nila, severe. Ibig sabihin, grabe, malala. Pero, ang katumbas nun, their overflowing joy and rich generosity, at nakikiusap pa sila na sila ay makatulong sa church sa Jerusalem, ang Macedonian church. So makikita po natin, out of their severe trial, out of their extreme poverty, they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Di mo ba? Nakita niyo po yung grace ng God? Pag naiintindihan mo, ang pagbibigay po nila ay base sa pagkakaunawa nila sa ginawa ng Diyos sa buhay nila. Kasi po, kaya lang po ang tao ay nagiging makasarili, madamot, overipon, sapagkat hindi niya naiintindihan yung pagmamahal ng Diyos kung paano ka minahal ng Panginoon. Alam niyo, number 1, alam po natin yung John 3:16. Amen? Amen. Ano sabi ng John 3:16? This is the proof of love ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only Son, and whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ibig sabihin, for God so loved the world, He gave. So the proof of the love of the Father, He gave His only Son. Amen? So the proof of love is giving. Alam niyo, maraming pong pruweba na ipapakita natin. Isa po dyan yung pagsunod. Sabi nga ng John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. So isa yung pagsunod. Pero dito po sa ginawa ng Panginoon, makikita po natin, this is the proof of love. 1 John chapter 3, verse 16. So kung alam po natin yung John 3:16, sabi natin John 3:16. Dapat alam din natin yung 1 John 3:16. Amen? Amen. Yung John 3:16, for God so loved the world. Yung dadagdagan nyo lang ng verse. 1 John 3:16. Ito naman ang sinasabi. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. We ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So, sa John 3:16, ibinigay ng Ama ang kanyang anak. Dito po sa 1 John 3:16, dapat handa rin tayo na ibigay natin ang ating buhay sa ating kapatiran, sa ating kapwa because of love. Amen ba? That is the proof of love. Ngayon, idinuktong yung verse 17. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God in that person? So paano mo masasabi na naiintindihan mo yung love ng God at ikaw ay mahal ng Diyos at mahal mo yung kapwa kung nakikita mo yung kapwa na mayroong pangangailangan tapos ikaw ay alam mo nakakaluwag ka, nakakasagana ka, maganda trabaho mo, may blessing ka, pero hindi tayo naaawa sa kanila. Ang sabi ng verse 18, how can the love of God be in that person? Verse 18, dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Amen? Alam niyo sa totohanan, madali hong magsalita na I love you, Lord, I love my church, I love you, brother, I love you, sister, I love my pastor. Pero how can you show the proof of your love? Sabi mo sa ulit sa katabi mo, show the proof of your love. So paano ipinakita ng church ng Macedonia na totoo ang kanilang pagmamahal? Paano? Ito po ang sabi po ng Bible. Alam niyo po si Paul, pag binasa mo yung 2 Corinthians chapter 8, this is about the grace of God. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 6, so we urge Titus
just as he heard earlier, made a beginning to bring also to completion this act of grace on your part. This is the act of grace. And sabi ng verse 7, see to it that you also excel in the grace of giving. Sabi nyo, in the grace of giving. In the grace of giving. So pag naiintindihan natin mga kapatid, yung grace ng God na pinag-uusapan natin, mag-e-excel ka maging sa parte ng pagbibigay. So sa New Testament, mga kapatid, especially sa Book of Acts, sa early church, sa unang simbahan, pag binasa mo ang Book of Acts mula sa chapter 1 hanggang sa matapos, wala ka namang mababasang sila nag-tithes. Pero, walang kinapos, walang kinulang, walang naghirap, lahat daw po ay sapat ang biyaya ng Diyos. Basahin ko po sa inyo ang pruweba. Ito ang sabi ng Bible. Acts chapter 4 verse 32. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything. Sabi nyo, they shared everything. They shared everything. So meron po silang sharing. Sharing is giving and giving is loving. Sabi nga nila. So, verse 34, ano nangyari? Verse 33, with great power, dahil sa kanila pong sharing and giving, with great power, the apostles continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. So dahil sa kanilang ginawa, yung biyaya ng Diyos, talagang kitang-kita nila sa church na yung provision ni Lord, yung favor ni Lord, yung blessing ni Lord nag-overflow sa church. Amen. Yes, yun ang sabi. God's grace was so powerfully at work at them all. Nag-overflow yung grace ng God sa kanila. That there were no needy person among them. Walang kinakapos, walang nangangailangan. Lahat sila nasuportahan. Amen? Amen. So mga kapatid, makikita niyo po ang nagagawa po ng grace of God. Example. Another example. Nagkaroon po sila ng tagutong. Meron pong crisis sa Jerusalem, from Jerusalem to Antioch. Sabi po rito, Acts 11. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. So nagpunta po sila sa iglesia ng Antioch. Hindi po sa mga ina-Antioch. Wala ka pinanto. Si Antioch, ano? Sabi yan. 28, listen. One of them named Agabus stood up and through the Spirit predicted that a severe famine, tignan nyo, may tagutong, would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. Nagkaroon ng tagutong, famine. Ito ang ginawa ng kapatiran. Are you listening? Amen. Are you ready for this? Yes. Listen, verse 29. May tagutong. The disciple, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. So, merong tagutong, ang ginawa ng mga kapatiran na nakakaluwag, may trabaho, may blessing, may mga pagpapala, sila'y nagkaisa na i-provide yung pangangailangan ng brothers and sisters. That is the fruit of the love. Amen? Amen. Mahal ba natin ang church? Amen. Amen. Amen ba? Amen. So mga kapatid, ipakita natin talaga yung tunay na pagmamahal natin sa church. Amen. Hallelujah. Madali lang sabihin, Lord, I love you, Lord. I love my church. Pero where is your support sa church? So sabi ng Bible, this they did, sending their gifts. Sabi niyo, sending their gifts. Sending their gifts. So yung mga tao, wala ho doon sa church ng Antioch, pero pinadadala nila yung kanilang gifts. Alam niyo, may mga kapatiran sa church, purihin ng Panginoon, maminsan di sila nakakapag-church, pero pinadadala nila yung kanilang
tithes and offering sa church. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga tao. Isa pa naman dito. They did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Saul. Ipinadadala nila. Hindi sila nakapagsimba, pero yung kanilang mga tithes and offering nagsisimba. Amen. Kaya binibless sila ni Lord. Amen? Sa church po kung minsan, lalo na po pagka-summer, dumadami ang trabaho, dumadami ang part-time, pero hindi dumadami yung kanilang pruweba ng pagmamahal. Nababawasan pa nga. Bakit? Hindi na ako nakapagbibigay kasi hindi na ako nag-church eh. Nakakapagay, kahit hindi ka nakakapag-church, pwede ka magbigay. Amen? Amen ba? Amen ang sabi doon. They did sending. Ipinadadala nila ang kanila. Hindi ako makakapag-church ngayon, pero dahil sinabi ng Lord, hindi ko kakalimutan ng commitment ko. Dahil ang church may commitment, may binabayarang lokal, may binabayarang kuryente, may binabayarang water bill, may internet, may binabayad tayong sakyan. At gusto ko sabihin sa inyo, tumaas na ang bayad natin sa lokal. Magkano na bro? 1,800. So mga kapatid, mahal po ba natin ang church? Amen. So show the proof of your love. Amen? Amen. Sabi ni Paul, tingnan niyo po sabi ni Paul dito sa church. Bakit niya sinabi po ito? Verse 8, I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love. Tingnan niyo po, basahin niyo na sa Bible niyo yan. Verse 8. Hindi ko kayo inuutosan, pero gusto kong testingin kung gaano kasinsira ang inyong pagmamahal. Amen. Yes? Amen ba? Amen. Madali lang kasi pagsabi, Lord, I love you, Lord. Pag kumakanta tayo, di ba, may kantang, I love you, Lord, and I lift my voice. May iyak pa nga yung iba. Pero natitiis nila na ang church kinakapos. So mga kapatid, where is the proof of your love? Ipakita natin yung grace ng God sa atin. So mga kapatid, sobra-sobra, binibless tayo ng Panginoon. Amen? Yung iba, sobra-sobra, dami ng trabaho, talagang overflow. May blessing dito, may blessing kung saan-saan. Alam niyo mga kapatid, sa ginagawa natin na yan, hindi man kayo magantihan ng tao, 100% ang Diyos ang gaganti sa inyo. Amen? 100%. Bakit? Hindi po pwede na ang Diyos ay hindi niya gawin yung kanyang dapat gawin para sa atin. Amen? For you know, the grace of our Lord Jesus Christ. Sabi po rito, ito ang grace na ginawa ni Lord. Listen. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman si Lord, siya may gawa ng langit at lupa. Amen ba? Amen. Naniniwala ko ba kayo na lahat kay Lord? Amen. Pero ito ginawa ni Lord. Yet, for your sake, He became poor, so that you through His poverty might become rich. Naintindihan niyo po yun? Si Jesus na mayaman, na may likha ng lahat sa kanyang lahat, naging mahirap so that you might become rich. Ibig sabihin, ito pong tinatawag na divine exchange. Yung kahirapan natin, kinuha ni Jesus, pero yung kanyang kayamanan at pagpapala, ibinigay niya sa atin. Palakpakan natin si Lord. That's the grace of God. Nandiyan yan sa context na binabasa natin, chapter 8, verse 9. For you know, ulitin ko po, baka hindi nyo naintindihan maigi o narinig. For you know, the grace of our Lord Jesus Christ. Ito po yung grace. Ano yung grace? That though He was rich, yet for your sake, sabihin mo sa katabi mo, for your sake, He became poor. Pero may karugtong, so that you, through His poverty, might become rich. Amen. So, ibig sabihin, dahil kay Kristo, na mayaman, so that you may become rich. Saan? Rich in generosity, rich in faith, rich in giving, rich in love, rich in commitment, rich in faithfulness, rich in everything. Hallelujah! Palakpakan natin. Amen? Yan po yung nagagawa ng grace ng God. Pag naintindihan natin yung pinag-uusapan natin mga kapatid. So, tinuturo ko po sa inyo, in-encourage ko po kayo, mga kapatid, sa araw na ito, let us see about
the grace of God has given the Macedonian churches. Ano, out of their severe poverty, trial, they gave willingly, they gave cheerfully, they gave voluntarily, they gave bountifully, and they gave beyond their ability, mga kapatid. Basahin niyo po ang 2 Corinthians chapter 8. So tayo pong lahat ay tumayo. Amen? At tayo po manalangin. Pag-pray ko lang muna yung ating tithes and offering. Lord, pagpalain niyo po ang aming tithes and offering na ipagkakaloob. Salamat po sa iyong grace. Lahat ng meron kami, especially kahit yung buhay namin, we are saved by the grace of God. We are forgiven by the grace of God. Kundi dahil sa iyong biyaya, wala kami rito sa loob ng church. Kundi dahil sa iyong biyaya, maaaring kami tuloy-tuloy sa bisyo, tuloy-tuloy kami sa kasalanan, kami nasa sanlibutan. Pero by the grace of God, we are saved. We are justified. We are sanctified. We are forgiven. Thank you, Lord, for your grace. At gusto naming suklian, Panginoon, yung grace na ginawa mo sa amin. Open our spiritual eyes, spiritual ears, and understanding so that we may see the abundance of your grace, Lord, na ginawa po sa buhay namin. Na lahat pala, kung meron kaming dapat ipagyabang at ipagmalaki, it's only by your grace, Lord. Nabubuhay kami, pinagpapala kami, tuloy-tuloy ang lahat ng aming trabaho at blessing by the grace of God. Kaya salamat, Lord. Tulungan niyo po kami na maipakita namin yung pruweba ng aming sinasabing pagmamahal sa iyo. To show the proof of our love to our brothers and sisters. To show the proof of our love to Church of the Rock family. Na hindi namin pababayaan, Panginoon. Ano man ang mangyari, dahil kailanman di mo kami pinabayaan, di mo kami pinagkulang. Hallelujah. Thank you, Lord. I-bless niyo po ang lahat ng mga kapatiran yung walang trabaho. I pray na magkaroon sila ng stable job, mga good employer, magandang magpasweldo, tuloy-tuloy na trabaho, yung walang papel, magkapapel. At yung mga may trabaho, Lord, ma-promote sila sa kanilang trabaho, tuloy-tuloy ang kanilang sweldo, tuloy-tuloy ang kanilang employer, ang kanilang mga negosyo upang maging daluyan ang pagpapala sa iyong mga anak. Lord, lahat ng meron kami galing sa iyo. We give you all the glory, we give you all the honor in Jesus' name. Amen.